Welcome to the Little House Podcast. Hey yo, what is up you guys and welcome back to the Needle House Podcast. This is your boy Marcus II. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Medyo maulan these days, no? This past few days. Sana ingat kayo lahat kasi ang hirap lalo na ako kasi lagi ako nagmo-motor, no? So ang hirap pag maulan. So mag-ingat kayo lahat. 'Yon. So anyways, if you're new to this channel or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. Nag-upload ako every Saturday at 7 p.m. both for this YouTube channel and for Spotify. Okay, so kung dito ka nanonood sa YouTube, please follow me on Spotify, The Needle House Podcast. And if you're watching this naman sa Spotify, please subscribe to my YouTube channel, The Needle House Podcast with Marcus II. Okay, yun. So, ano nga bang pag-usapan natin ngayong araw? Well, ang pag-usapan natin ay paano nga ba mag-prepare or maghanda para sa first tattoo mo. Okay, yun. Nagawa ko na to ng video dati but parang hinati ko siya sa dalawa. But I wanna since podcast na yung style ng video natin, I can have a longer videos na, no? So pinagsama-sama ko siya, may mga dinagdag ako at mas maraming explanation kasi noon since it's just for YouTube, no, iiklian ko lang siya kasi medyo yung attention span ng mga subscribers natin mainipin, no, gusto mabilis lang yung video. But right now I wanna take advantage of this format, no, mas na-explain ko yung video, hindi ako nagmamadali at mas naiisa-isa ko. Okay, so let's start. Ano ba yung mga dapat mong malaman, no, or dapat mong paghandaan bago or before getting your first tattoo? Okay, eto. Let's start with things na you really need to know, especially if wala ka pang idea and this is really your first time to get a tattoo. Number one, eto, lagi niyong tatandaan, tattoos are expensive. So, mahal po magpa-tattoo. So, kailangan mag-ipon kayo, no? If you're on a budget, dapat naka-ready kayo, no, kung magkano ba yung tattoo, and ask the tattoo artist kung magkano to para hindi kayo nagkakabiglaan after ng tattoo, no. Ano pa, bakit kailangan nyo tong malaman? Kasi if the offer or the price is very very cheap, very mababa lang siya, halimbawa mo ino-offer sa'yo 150, 200 ganun, syempre you have to be you have to think as well as a customer, as a client, no, na uy, bakit parang sobrang mura nito, 'di ba? Magtaka ka kung bakit sobrang mura kasi syempre the supplies are not cheap, 'di ba? So dapat prepared tayo, no. Teka, parang naririnig ko yung hangin eh. Yun. Yan, sana hindi na masyadong dinig yung hangin. Kasi pangit sa recording. Ayun. Pag sobrang mura ng tattoo, nakakapagtaka naman yun, di ba? Kasi sabi ko nga, tattoos are expensive. So pag mura, magtaka kayo, baka there's something wrong, no? Baka mamaya yung, di ko naman nilalahat, no? Pero kasi by experience, no? Parang bibili ka ba ng iPhone 15 Pro Max, tapos binibenta sa'yo parang 3.5 lang, di ba? Nakakapagtaka. So if it's too good to be true, mag-isip ka na. Okay, ayun. Ano pa, number 2, eto, always remember na masakit magpa-tattoo. Okay? Oo, madalas sasabihin ng artist yan. Hindi naman ganun kasakit yan. Teka.
Yan, para naka-focus yung ilaw natin. Yun, hindi naman masakit yan, hindi naman ganong masakit yan. Laging sinasabi, laging naririnig ko yan eh. Pero ako kasi, as a tattoo artist, personally, I prefer to be very honest, no, sa customer. Kasi kapag sinabi natin talaga yung totoo na masakit yan, masakit sa part na yan, or ganito, tinatanong ko, ano ba yung ano mo, yung parang hanggang saan ba yung pain level mo? Mataas ba yung pain tolerance mo? 'Di ba? Kasi kapag sinet mo yung expectations nila na parang para sa pagkain lang yan, 'di ba? Pag sinabi mo, "Oh, masarap doon, masarap yung Kanto fried chicken doon, lasang Jollibee." Tapos pagkain mo, hindi pala lasang Jollibee, 'di ba? Parang expectations versus reality. So, ganun din. Kasi kapag hindi mo sinabi yung totoo sa customer na masakit yan, baka mamaya hindi pa matapos yung tattoo, di ba? Parehas lang kayo mahihirapan. So, sabihin nyo na yung totoo, na masakit talaga. Masakit magpatattoo mga kasabwat. Kailangan, alam nyo yan, kapag pinasok nyo to, alam nyo na masasaktan kayo. Okay? It's better to prepare for the worst kesa yung instead of not being prepared at all, 'di ba? You should be proactive, not reactive. Kasi kapag ganun, medyo tatagilid tayo dyan. Okay? Yun. Ano pa? Eto. One thing that you also need to think about is the placement of the tattoo. No? Kasi katulad niyan, first time magpa-tattoo, gaano ba kataas yung pain tolerance mo? Kasi kung mababa yung pain tolerance mo, then why should we put the tattoo on a place, on a body part na masakit, 'di ba? Or mataas yung pain level, 'di ba? So wag natin doon ilagay. So yun, isa yan sa mga kino-consider at dapat yung i-consider. Kasi sabi ko nga, parehas lang kayo maabala, si client at si tattoo artist. At baka hindi pa matapos yung tattoo, no? So ayun, what else? Why do we need to take note of or why do we need to think about the placement? Siyempre, eto yung kasunod niyan eh. Saan mo ba ilalagay yung tattoo? Sa visible part ba? Sa nakatago ba? 'Di ba? Kasi kung if you're looking for a job, magpapatattoo ka, wala ka pang trabaho, and if you put it on a very visible part ng katawan mo, is syempre mas mahihirapan kang humanap ng trabaho. 'Di ba? Doon lang tayo sa realidad, sa totoo. So you have to know na if you get a tattoo, you limit the job that you can get, 'di ba? So less job opportunity for you. So yun, kaya kailangan isipin mo rin yung placement. Kasi kapag katulad niyan, ako, once na naglagay na ako sa leeg, syempre halos nauubos yung job opportunity ko. 'Di ba? Kasi nasa Pilipinas tayo mga kasabot eh. Doon lang tayo sa totoo, 'di ba? Nasa Pilipinas ka, ang hirap na humanap ng trabaho as it is. Tapos nagpatattoo ka pa sa leeg, nagpatattoo ka pa sa mukha. Mas mahirap syempre humanap ng trabaho, 'di ba? 'Yun. Ba't ko ba sinasabi to? May tattoo ako sa mukha. Well, mga kasabot, kasi I have yung trabaho na meron ako is not very specific on your looks, on your outside appearance. So hindi siya naging masyadong problema para sa akin. Okay? Next one, eto. Never start with a large piece. Okay? It's never a good idea to start with a very large piece, especially kung first time mo magpa-tattoo. Kasi hindi pa alam ni artist, hindi mo pa alam kung hanggang saan ba yung pain tolerance mo. Gusto mo isang session lang, back piece agad or half sleeve agad. 'Di ba? I know may mga matatapang diyan, pero ako since first time mo magpa-tattoo, start with small pieces, no? Para if you have any plans on building a full sleeve, you'll know what to or you will have parang space ba para magplano, 'di ba? Kasi
kapag binigla mo ng malaki agad, tapos, syempre, first tattoo mo yan, tapos bigla kang may nakita, ay, mas maganda pala kung ganito ginawa ko. Sayang, di ba? Papabago mo, papakover up mo, or mag-iisip ka ng iba. Di ba? Hindi mo makukuha yung gusto mo talaga. So, start with a small piece and then build it up from there, no? Para pag nagbago man yung isip mo, madali siyang gawin. Okay? Or madaling gawan ng paraan. Yan. Ano pa? Eto, nakalimutan ko kanina, no? Always remember that tattoos are permanent. Okay? Kasi madalas, nasa isip ng mga tao ngayon, pwede naman ipa-laser, pwede naman ipa-cover up. Pero di ba parang mas madali kung talagang yung gusto mo na agad yung ipapatattoo mo. So, isipin mo, permanente yan, mga kasabwat, para mas makapag-isip ka ng tama. Kasi kapag wala sa isip mo na permanente yan, magiging pabara-bara ka eh. Parang mawawala yung pag-iingat mo. 'Di ba? So, yun. Kailangan nyo ring tandaan yun. Eto, next one is, of course, choose the right artist. Ba't ko ba sinasabi to? Kasi, what if yung gusto mong ipatattoo is portrait, tapos pupunta ka sa akin, hindi naman ako portrait artist. I can do it, but I'm not the best one to do a portrait tattoo. So, choose the right artist. Punta ka doon sa talaga nagpo-portrait, di ba? What else? Ano pa? What if I'm a black and gray tattoo artist? Di ba? Na talagang sa sobrang doon ako nakatutok. I don't even have other colors. Parang kung ganun. Tapos gusto mo pala colored. Di mo sinabi. Diba? Or the middle of the tattoo, naisip mo bigla, ay, colored na lang pala. Mas gusto ko colored. Tapos wala namang pangkulay yung artist. Kasi nga, hindi siya nag-focus sa colors. Diba? Yun. So, choose the right artist. Diba? Para nag-jive din kayo. Ang hirap kasi magpapatattoo ka. Tapos, di kayo magkasundo ng artist mo. Di ba? Baka maapektuhan lang yung tattoo. Yan. Next one is, never choose a Googled tattoo. If you like something sa Google, send it to your artist, make him do something else na inspired by that tattoo. Hindi yun mismo yung ipapatattoo mo. Kasi, syempre first time mo eh. Di ba? Wala kang idea sa mga ganyan. Kaya nga ako gumagawa ng gantong videos para magka-idea kayo eh. Syempre, it's a Google tattoo. Hindi maiiwasan na kapag may nakasalubong ka sa mall, sa kalsada, sa palengke, diba? Pinaghirapan mo yung tattoo, ginastusan mo, pinag-ipunan mo, tapos may makakasalubong ka lang, parehas kayo ng tattoo. Diba? Parang nakakainis. Plus, syempre, ikaw naman bilang artist, hindi naman maganda na ganun yung gagawin mo, kokopya ka lang sa Google kasi kaya nga tayo artist eh, tapos kokopya ka lang sa Google. Hindi maganda para doon sa artist na talagang gumawa ng design. Okay? Yan. Eto. Now, moving on, eto naman yung mga preparations na kailangan mong gawin talaga. Physically, at mga talagang dapat mong paghandaan. These are parang yung mga non-negotiable na dapat mong paghandaan, no? Eto, proper sleep, no? Kung puyat ka, huwag ka nang dumiretso para schedule mo. 'Di ba? Kasi kapag puyat ka, mas mataas mas mababa pala yung pain tolerance mo. Tapos minsan pag puyat ka, bumababa yung blood pressure mo, mas prone ka na mahimatay or hindi mo matapos yung tattoo. Tapos syempre, inaantok ka. 'Di ba? Ang hirap nun, sasakit lang ulo mo habang nagpapatattoo ka and masakit na yung tattoo, masakit pa yung ulo mo. Alam mo yun? So it's better to get like proper sleep before you go to your schedule or to your tattoo schedule. Okay? Ano pa? Eto. Don't drink before, while tattooing, and after tattooing. No? Bakit? Siyempre, alak yan. Una, pag nagmunta ka ng lasing ka, baka hindi ka nga tanggapin ng tattoo artist eh. Ako, hindi kita tatanggapin. Punta ka ng lasing ka,
Tapos, pangalawa, mas tumataas yung blood pressure mo. Pag mas mataas yung blood pressure mo, mas madugo yung tattoo. 'Di ba? Pwede rin masakit na yung ulo mo, tamaan ka bigla ng hangover. 'Di ba? Ang daming factors. So, hindi talaga maganda na pumunta ka ng lasing ka. Be professional as well, no? While tattooing, syempre, umiinom ka, malikot ka, 'di ba? Okay, baka doon ka habang tinatatuan ka, malasing ka, baka hindi pa matapos yung tattoo. At again, madugo. Kapag madugo kasi, mas mahirap mag-tattoo kasi habang tinatatuan mo, dumudugo siya, sumasama yung ink, lumalabas. So instead na pumapasok na siya sa balat mo, mas madugo pa siya, 'di ba? Tapos mas mapula pa kasi mas sensitive yung balat natin pag medyo nakainom tayo 'di ba? So yun, ang hirap lalo na pag nagkukulay kami, ang hirap makita ng kulay pag nagse-shading, ang hirap makita ng gradient kapag irritated yung balat. Okay? Bakit? Syempre, there is an aftercare. At kapag tapos mo magpatato, uminom ka, nalasing ka. Paano kung nalasing ka? Syempre, pinapawisan ka yan. Kung may mga kasama ka or whatever, nalasing nga, di mo alam, nakatulog ka sa kung saan. Syempre, yung aftercare, paano kung ma-infection yung tattoo mo? Diba? So, it's not a good idea to drink before, while tattooing, and after tattooing. Okay? Yan. So, ano pa? Eto. Nang alak yun Pero, tubig, syempre, you have to hydrate. Kailangan hydrated ka bago ka magpunta sa session mo. Uminom ka ng maraming tubig bago matulog, pagkagising, at bago magpunta sa session mo. Para yung balat mo hydrated din. Kasi pag mas hydrated yung balat, mas madaling tatuan. Mas less yung irritation. Kasi pag dry yung balat, mas madaling ma-irritate yan Mas prone sa pamumula. 'Di ba? At pag hydrated ka, mas malambot yung balat. Ang hirap ipaliwanag But if your skin is very hydrated, mas madaling tatuan. Yun. That's the point. Okay. Ano pa? Syempre, hydrated ka, maligo ka din. 'Di ba? Para talagang totally hydrated yung balat mo. At of course, proper hygiene. Syempre, parang nakakahiya naman, pupunta ka sa schedule mo tapos mabaho ka, 'di ba? Paano na lang, katulad ko, ako, maselan ako kapag mabaho yung customer ko. Parang nahirapan ako mag-focus, nahirapan ako lalo mag-tattoo. 'Di ba? So, proper hygiene din, no? Be professional, gaya nga ng sabi ko kanina. Yan. Next one is, teka, muna tayong choco. Yan. Next one, eto, eat at least an hour before the session. Bakit an hour before the session? Ang hirap pag nagpatato ka tapos busog ka. Minsan, paano kung sumakit yan mo? 'Di ba? Paano kung sobrang busog mo, inaantok ka na? 'Di ba? So, at least an hour before para ano ka rin, busog ka. Kasi pag gutom tayo, mas mararamdaman natin, mas bumababa yung pain tolerance natin. Plus, syempre, nasasaktan ka, it takes energy din habang nasasaktan ka. Pag gutom ka, wala nga energy. Pwede ka mahimatay. 'Di ba? Yun. Kaya nga, isa sa mga sinasabi ko din is, eat an hour before the session, plus bring water. 'Di ba? Para nakakainom ka ng tubig habang tinatatuan ka. And bring snacks as well. 'Di ba? Pwede naman kasi mag-break. May mga tao kasi na mabilis maubos yung energy, kinakain or kinakain ng katawan nila yung energy nila. So, kapag naubos yung energy mo, pwede kang mahimatay. Okay, yun. Kasi, na-explain ko na yan kung bakit din lagi ako may sweets sa shop dati, no? Kasi nga, syempre, kapag tinitake ng katawan mo yung energy mo, na pwede tayong magkaroon ng parang nagka-crash yung sugar natin tapos doon tayo nahihimatay. Yun. I don't wanna go too deep into it. I already have a video about it, mas deeper explanation doon lang sa part na yun kasi medyo mahaba yung explanation doon. But to make sure, bring snacks or something sweet para na-replenish yung sugar ng katawan mo. Okay? Kasi pag masakit, pag nasasaktan tayo, it takes a lot of energy
So, medyo hassle yon para sa katawan natin. Okay? Yan. Next one is, eto, wag kang iinom ng aspirin bago yung session mo. At kahit nga gabi bago yung session mo, bago ka matulog. Kasi it's a type of blood thinner, no? So, lumalabnaw yung dugo. Kapag tinatuan ka, mas madugo. Di ba kaya nga yung mga ayokong banggitin, yung mga nag-unalive ng sarili nila, umiinom sila ng aspirin, no? Tapos tsaka sila naglalaslas kasi mas malabnaw yung dugo, mas madaming dugo yung lumalabas. Mas mabilis silang na-unalive, 'di ba? Yun, so don't drink aspirin before your session kasi lalabnaw yung dugo mo, magiging madugo yung pagtatattoo. At pag madugo yung tattoo, sabi ko nga, mahirap tatuan kasi lumalabas yung tinta, ganun din, 'di ba? So mas tatatuan mo na naman, mas may-irritate yung balat, 'di ba? Yun. So don't take aspirin, okay? That's medically proven, okay? Hindi ko yan invento. Next one is lagi ko nga sinasabi, be professional. So be on time. No, kasi syempre hindi natin alam, baka mamaya si artist may mga iba pang naka-schedule, 'di ba? And kapag hindi tayo on time, medyo maaalangan yung schedule ni artist. So, always be on time. Okay? Hayaan yung si artist yung malate, pero kayo mismo, be on time. Okay? Yan. Eto. Lagi yung sinasabi to. Huwag nyo naman dalhin yung buong barangay nyo pag magpapatattoo kayo. Minsan kasi na-experience ko yun, no? Although sometimes it's okay din siya kasi minsan maraming nagpapatattoo, 'di ba? Pero if they don't plan to get a tattoo, siguro bring at least 1 or 2. Pero wag naman yung 8 kayo tapos ikaw lang magpapatattoo kasi syempre magulo sa shop, magulo sa parang mahirapan mag-focus yung artist at crowded, mahirap pag crowded 'yun. So huwag kayong magsama ng marami pag magpapatattoo kayo. Next one, eto. May kodigo kasi ako, no? Eto, scheduled tattoo is always better than walk-ins. Bakit? Pag nakapagpa-schedule tayo, nakakapag-isip pa tayo ng mas maayos, mas nakapag-prepare tayo para sa sarili natin. Plus, na-think twice natin yung ipapagawa natin. Kasi kapag biglaan, 'di ba? Minsan nagiging bara-bara, parang sige, yan na lang. O sige, ito na lang. Tapos at the end of the day, papa-cover up mo or hindi ka masaya, 'di ba? So, i-schedule mo na lang para talagang sigurado. Plus, yung design mas magiging pa siya, personalized, 'di ba? Instead of yung copy-paste lang sa Google. Kasi kapag kayong talagang yung walk-in ka tapos hindi kayo prepared dun sa design, hindi naman lahat ng artist kayang mag-sketch up ng mabilis, di ba? So, mas better if you schedule your tattoo. Okay? Yan. Next is, proper clothes depending dun sa tattoo placement. Kasi paano kung papatattoo ka pala sa hita, tapos naka-skinny jeans ka, di ba? So maghuhubad ka pa. Paano kung wala kang naka-brief ka lang, 'di ba? So mahirap. So kung sa hita ka magpapatato, mag-shorts ka na lang, 'di ba? Kung sa likod ka naman magpapatato, kung babae ka, at least bring a jacket, 'di ba? Kung ayaw niyo nang nakahubad kayo doon, 'di ba? So ayun, part din 'yon syempre kapag kaya sabi ko kanina pangit kapag masyado kayo maraming kasama. 'Di ba? Parang mahihirapan kayo pag maghuhubad ka tapos maraming tao nanonood. 'Di ba? Hindi lang para sa artist nakakaabala 'yon. Syempre awkward din para sa customer 'yon, right? And speaking of clothes, 'di ba? Ang suotin nyo is yung medyo, yung komportable kayo, para komportable kayo habang tinatatuan. At yung medyo maluwag dun sa part na tatatuan. Halimbawa mo, tatatuan ka sa hita, mag-short ka ng medyo maluwag para pag uwi mo, hindi siya naiipit. 'Di ba? Kasi pag nakapantalon tayo, naka skinny jeans tayo, tapos maong pa. Sa hita ka nagpatato, ipit na ipit yun, masakit yun. So, mag-shorts na lang kayo, yung maluwag lang. Or kung magpa-pants kayo, yung maluwag.
'Di ba? Para hindi kayo mahirapan pag pauwi na. Kasi syempre, masakit na nga yung tattoo procedure. After yung tatuan, masakit pa rin yan. Hindi naman titigil yung sakit niyan eh. So, wear loose clothes, no? Para hindi kayo nahihirapan. Medyo mabawasan yung sakit na nararamdaman nyo. Ayun. Kung may nakalimutan ako, pwede kayo mag-comment. Pwede nating isama, makita din ng mga iba nating kasabwat, 'di ba? Or kung may questions kayo, tanong lang kayo sa comment sections. Hindi man ako sumasagot, ginagawa ko ng videos yan. Pupusuan ko yan. Tapos sasama ko sa mga content. Ayun. Sana marami kayong natutunan at sana nagugustuhan yung mga ganitong content. Kahit mahaba, sana natatapos natin yung videos. Kasi I try to be as informational as I can be sa mga videos na ginagawa ko. Okay? Ayun. Ano pa? Ayun, kung meron nga kayong mga suggestions, comment lang kayo sa baba. And again, kung di ka pa nakasubscribe or naka-follow sa Spotify natin at dito sa YouTube, please do subscribe and follow me para nanonotify kayo tuwing may bago tayong videos. Okay? Sa Spotify, videos din yung ina-upload ko doon. But ang maganda sa Spotify kasi pwede mong i-close yung app tapos maririnig mo lang, no? Kaya nag-invest talaga ako sa audio para kahit walang videos, pwede nyo akong pakinggan. Pag nagda-drive kayo, headset lang kayo, or whatever, ano mang ginagawa nyo, pwede kayong makinig. Yun. Again, sana marami kayong natutunan at nagustuhan yung tong video na to. At yun lang. Peace out. Welcome to the Needle House Podcast.